ba mula sa Diyos. At kagaya daw ng isang babaeng kasintahan, ito ay nagagayakang talaga para sa kanyang asawa. At ano po ang narinig? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na ano po ang sinasabi? Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. So, napakagandang balita. Ang bagong Jerusalem, bababa dito sa lupa, at ang luklukan o ang tabernakulo ng Diyos ay sa tao. Ibig sabihin, mananahan ng Diyos sa atin. At ano pa? At sila, tayo po, ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa atin at magiging Diyos natin ang ating Panginoon. So napakagandang balita mga kapatid. Ngunit, sa pagbaba po ng bagong Jerusalem at pagkabuhay ng mga masama, ano po ang gagawin ng mga nabuhay na masama? Sila ay nagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal ang bayang iniibig. So, sisikapin nilang lusubin. Kaya lang, ano po ang mangyayari? At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasuko. Yan po ang impyerno na tinatawag ng Biblia. Meron na po bang impyerno ngayon? Wala pa. Ang impyerno, mga kapatid, ay sa huling panahon pa pagkatapos ng 1,000 taon. Kung ang tanong, mga kapatid, nasaan ang impyerno? Ay, hindi ko po maituturo kung nasaan. Wala pa kasing impyerno ngayon. Pakatandaan po natin, kagaya ng ating pinag-aralan tungkol sa kalagayan ng patay, pagka ang isang tao, Brother Genesis, ay namatay, mabuti man o masama, ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos, yung kanyang lupang katawan babalik sa pagkalupa. At maghihintay doon sa takdang panahon, kung siya'y mabuti at siya'y Kristiyano, bubuhayin siya mabuli ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kung siya naman ay masama, pagkatapos pa ng 1,000 taon pagbabalik ni Jesus, doon pa lang siya bubuhayin mabuli sa second resurrection. So hindi siya dadalhin sa impyerno kung siya'y masama. Dahil wala pa namang impyerno sa ngayon. Kaya yung pong tanong, meron bang isang lugar na kung saan pinagpaparusahan sa mga masama ngayon na tinatawag na impyerno? Wala pa naman, Brother Genesis. Wala pa. Kailan po magkakaroon ng parusa? Ang parusa ay sa huling panahon pa. Amen? Sa huling panahon pa. Wala pang impyerno ngayon sa huling panahon. Bagamat may sinasabi ang ilan, ano ba namang klaseng buhay ito? Parang impyerno. Di ba? Di ba? Iba naman po yun. Parang kalagayan na parang nasa impyerno ka. Pwedeng sabihin nila, mainit. Parang impyerno. Sabi nila, okay, magulo. Parang impyerno. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng ating pag-aaral. So, kailan po ang impyerno? Pagkatapos pa ng 1,000 taon, sa huling panahon. Kaya kung halimbawa may magsabi sa inyo, may impyerno na, hindi niya naiintindihan ang aral ng Biblia. Ang aral na iyan, hindi po iyan ang aral na tinanggap nating mga Adventist. Kung ano po yung aral ng Biblia, yun ang ating sinampalatayanan. Ang aral na meron na pong impyerno ngayon, ay aral po ng Katoliko, aral po ng mga born again, aral po ng mga Methodist, aral po ng mga Baptist, at ng ibang mga Evangelical. Yun po ay galing at minana nila sa ating nakagis ng relihiyon na Katoliko. Sila po ang nag-umpisa niya. Mamaya makikita natin, mga kapatid, kung saan nanggaling itong impyerno ito. So, yung pong parusa, hindi po pagkamatay natin kung sakaling ako'y masama sa huling panahon. Pero, totoo po ang impyerno. Kapatid, pagkatapos pong sunugin ng masama, yung apoy na yon, yun din ang lilinis sa mundo mula sa kasamaan at sa ano pa mang bagay na ginawa ng tao sa mundo. Lilinisin ng Diyos ang mundong ito sa magitan din ng apoy. Alam nyo, kapag tayo po'y napabilang doon sa unang pagkabuhay na mabuli, ang sabi ng Biblia, mapalad at banal ang sino?
ang makalakip saan? Sa unang pagkabuhay na maguli. Kailan mangyayari yung first resurrection? Sa pagbabalik ni Jesus. At sino ang kanyang isasama sa unang pagkabuhay na maguli? Yung mga nangamatay kay Kristo. Amen? So yung unang pagkabuhay na maguli, kaya tinatawag na mapalad ang mga makakabilang dito dahil sila ang dadalhin ng Diyos sa langit. Sa mga ito, ang sabi, sa mga nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, ay wala na aniyang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, kapag ka tayo po'y na kay Kristo, mamatay man tayo o mabuhay, pagdating ng ating Panginoon, walang power sa atin ang impyerno. Amen? Amen. Ngayon pa lang, pwede na nating sabihin, pwede na nating i-claim yung katotohanan na hindi tayo maiimpyerno. Bagamat may impyerno, pero hindi para sa atin yon. Ang pupuntahan natin, ang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin, ang sabi ni Kristo, ay ang langit. Di ba ang sabi niya? Ako'y paroroon. At kapag ka naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ang sabi niya, ako'y muling babalik, ako'y muling paririto, upang kung saan ako naroon, ay kayo naman ay dumong. Kanino niya sinabi yon? Doon sa kanyang mga alagad. Tayo pong lahat, mga kapatid, tayong mga sumampalataya at nagtatapat sa ating Panginoon, kagaya ng mga alagad noon, ay kasama doon sa pangako na sinabi ni Kristo, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumong. So, may kapangyarihan pa po ba sa atin ang impyerno o ang ikalawang kamatayan? Wala na, mga kapatid. Kaya yun po ang isang pangako sa atin ng Panginoon na ako'y itong pinanghahawakan ko. Ano po ang sabi nila? Ito pong maliligtas, ito pong tinatawag nilang napabilang sa unang pagkabuhay na maguli, sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, at sila'y maghaharing kasama niyan, sa loob ng 1,000 taon. Di ba? Naalala ninyo yung ating pinag-aralan? Pagdating na natin Panginoon, ang mga banal na namatay at buhay, dadali ng Panginoon sa langit sa loob ng 1,000 taon. Whereas yung mga masama, mananatili silang patay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, kanina meron tayong binasa na second death. Wala na raw anyang kapangyarihan sa atin yung ikalawang kamatayan. Tingnan po natin kung ano po ito. Ang first death na tinatawag, mga kapatid, it is the death that we each die as the natural result of living in a sinful world. Ang unang kamatayan, kung merong ikalawang kamatayan, merong unang kamatayan. Ang unang kamatayan, ito yung bunga ng yung pagiging narito natin. Yung sabihin, nabuhay tayo bilang tao. Tayo ay nagkakasakit. Marahil na sagasaan o binaril. Yun po ang first death. Unang kamatayan. Kapatid. Whereas, kapag ka tayo po ay kagaya nito, nagkasakit, siyempre, dadalhin tayo sa ating pansamantalang hantungan o hintayan. Ang tawag po doon ay unang kamatayan, first death. Yun namang second death na tinatawag, o yung ikalawang kamatayan, is an eternal death. Eternal death. Ibig sabihin, walang hanggang kamatayan. Kapag ka ikaw ay dadalhin, mapapasa ikalawang kamatayan, walang hanggang kamatayan yun. Ibig sabihin, wala nang pagkabuhay na maguli doon. Kaya mapalad tayo kung mapapabilang tayo sa unang pagkabuhay na maguli dahil wala nang kapangyarihan sa atin ang ikalawang kamatayan. Ito ay resulta ng personal na rebelyon sa Diyos. So, mapaparusahan po tayo ng ikalawang kamatayan o ng impyerno kung masusumpungan po tayong patuloy na nagre-rebelde sa Diyos kasama ni Satanas. So, merong first death, merong second death. Yung